Sabi po ni BP Sara ay tila yata tinakasan, no? The sarcasm is lost on him. Yung po nung tinanong po si BP Sara, ano ang reaction niya dito po sa sinabi ni BBM. Sabi kasi ni BBM, I'm glad I can help, no? O something to that effect na natutuwa ako at ako ay nakatulong. Kung matatandaan po ninyo, tinanong po si Auntie Claire kung ano masasabi ni BBM na dahil daw po sa pagkakakulong nito ni Pangulong Duterte sa dahig ay yung dati nagkaroon po ng pagpapatawaran sa pagitan po ni Pangulong Duterte at ng kanyang anak na Vice President si Sara Duterte. At dahil po dyan, dati po wala raw silang relasyon mula nung lumalaki po si BP Sara. Very busy po bilang mayor si Tatay Digong. Dahil po dyan sa pagkakakulong na yan, halos araw-araw daw po may time na ngayon si Tatay Digong at saka si BP Sara para po magkaroon ng bonding bilang mag-ama. So, sarcastically ay sinabi po ni BP Sara na maraming salamat sa iyo BBM dahil sa iyo ay nagkaroon kami ng relasyon, no? Nagkapatawaran at nagkaroon kami ng relasyon. Josephine Pascual, thank you very much sa $2. At sagot po ni BBM, I'm glad I'd help. Ito naman po ang sagot ni BP Sara, the sarcasm is lost on him. Sa madaling salitang lingwahe, dahil pareho pong magagaling tong presidente at vice president, sa atin pong hindi gaanong nakakaunawa, ang ibig nilang sabihin ni BP Sara, hindi siya na-gets ni BBM. Alam mo, BP Sara, hindi mo rin nagigets si BBM. Sa totoo lang, ang ginagawa po ng administrasyong ito, wala na po sila sa hulog, no? Nakikipagmatigasan, nakikipag-asaran, wala na po silang pakialam. Alam niyo po, ito po yung administrasyon na wala na po kumbaga, wala silang pakialam kahit sila ang pinaka. Kung bagsak man sa rating, wala pong pakialam itong gobyernong ito. Kung pinakamababang rating na tamo ng isang sitting president, wala pong pakialam si BBM. Kung bagsak po kung mataas po ang presyo ng bilihin, wala pong pakialam. Kung wala po siyang proyekto, wala siyang pakialam. Ang pakialam nila, kailan tayo makakautang? Kailan makakapangutang muli? Po. Pakiwan lang po kung naayos na. Kung naayos na. Pakiwan lang po tayo. Okay. Pasensya na, talagang ganyan ang buhay. Meron po tayong napindot na hindi dapat mapindot. Kaya po tayo biglang nawala. Panandalian lang. Okay, ang ibig ko sabihin, mga kapatid, no? Sabi ni BP Sara, nakalimutan yata ng gobyerno ni BBM na ang trabaho niya bilang Pangulo ng Pilipinas ay hindi ayusin yung mga pamilyang hindi nagkakasundo. Hindi po ayusin yung mga pamilyang hindi nag-uusap, no? Kung hindi, yung magtrabaho para sa bayan. Yan, no? Hindi niya siguro naintindihan na ang duty and obligation niya ay para sa bayan, hindi para ayusin ang problema ng mga pamilya. Ayan po ang mga sagutan ng ating dalawang pinakamataas na pinuno, President at Vice President. Okay, walang pakialam kung ang krimen ay napakarami na pong krimen, no? Yung marami na pong bumalik na naman po yung droga, wala pong pakialam. Sa kanila, makapang-asar na lang si BBM, makapang-asar. Okay, sa ilang pong update, ayon po kay BP Sara, nabuo na po ang defense team
at ayon naman po sa kanilang abogado, pangunahing abogado o yung lead counsel na si Kaufman, ay wala pong Pilipino na opisyal sa defense team, no? So hindi po kasama si Harry Roque. Pero marami pong Pilipino na tumutulong, Filipino lawyers na nakikipagtulungan po out of yung nag-extend po ng tulong nang kahit hindi po sila miyembro ng official na team kasi limitado lang po, no? May bilang lang po yung miyembro, pwedeng maging miyembro ng ICC defense team. Okay, kaya ayon pa kay BP Sara, lahat yung mga bagong abogado nakausap na ni Tatay Digong. At mukhang tapos na po ang kanyang tungkulin, no, dito sa dahig at maaari na po siyang makauwi. BP Sara, kayo nagpapaalala kay Tatay Digong na baka matulad kay Ninoy o kung ano pa man, no? Sana ikaw din, isipin mo rin, no? Hindi lang po si Tatay Digong ang target ng mga yan. No? Ikaw nga ang gustong-gusto nilang mawala sa landas nila dahil ikaw ang pinakamalaking tinik. Sana sa iyong pagbabalik sa Pilipinas ay wala nakakaalam kung pwede lang sana na bigla ka na lang nasa Davao, no? Kung maaari po sana na ganun na hindi ka na dumaan dyan sa NAIA o kung saan pa mang paliparan na hindi ka sigurado sa iyong kasi nakita natin kay Tatay Digong wala po nakapasok ng mga kakampi niya na sasalubong. Di ba? So sana naman etong mga ating pinagkakatiwalaan ng mga kasundaluhan, ito pong ating pinagkakatiwalaan ng mga kapulisan, no? Kung ano man po yun, sa bagay, wala naman po tayong naririnig na kaso niya mula sa ICC. Kung siya naman po ay dadakipin dahil sa mga isinampang kaso dito sa Pilipinas, talagang harap-harapan na po, garapalan. Tandaan po ninyo, ang epekto po, yung akala ninyo na madudurog nyo yung mga Duterte, papaalala lang po natin sa mga nag-iisip ng kasamaan kay BP Sara. Baka itutulad nyo naman kay Duterte na may lihim na palang mga warrant of arrest. Thank you very much muna kay Myla Sanchez na nagbigay na NT14. Baka gusto nyo itulad kay Tatay Digong na meron palang lihim na warrant of arrest. Pakaisipin nyo po. No? Nung pinakulong nyo po si Tatay Digong, lalo pong bumagsak yung popularidad ng presidente ng Pilipinas. Yun lang po pinapaalala namin. Hindi po nakakabuti sa inyo yung mga pinagagawa nyo kay at tumaas po ng higit doble-doble, no? Pinakamataas po. Lahat po ng sa 5 opisyal, pinakamataas na opisyal, kasama na si Chis Escudero, hindi na po siya pinaligtas. Kasi po dahil ano lang siya, pakit lang. Hello, may bisita ako. Dahil pakit lang po si Chis Escudero, hindi po siya ganong nasasagasaan ng pagbabang. Ngayon po, semplang na rin po. Lahat po, yung 4, sumemplang po si President Bongbong Marcos, pinakamababa pong rating. Sa kasaysayan po ng sitting president, siya po ang nagkamit ng pinakamababang approval rating. Kita nyo na. Yan po ang epekto ng pagpapadakip ninyo kay Tatay Digong. Hindi po nakabuti sa inyong political career. At isa pa po, si Martin, siyempre mababa as usual. Pero ang pinakamalaki pong binaba, itong si Quezon, waiter Escudero. Sa pagiging waiter mo, kitang-kita na ngayon, lalo na ngayong hindi ka nag-issue ng subpoena.
Dine-delay mo. Hindi nga po dine-delay. Kunwari, pag-aaralan pa nila eh. Pero ang isa lang po kahulugan yan, no? Ipinahiya mo si Amy Marcos sa kanyang committee hearing na walang umattend. Imbis na kampihan mo si Amy Marcos dahil senador mo siya at sinabpinan niya yung mga hindi umattend, tila ang kinampihan mo pa yung mga cabinet official.